Ngayong lalabas na ang anime adaptation ng Tomb Raider King sa July 2026 ay gagawan natin ito ng manhwa review na para bang ginawa natin sa solo leveling, sapagkat kung maganda ang solo leveling ay hindi magpapauli ang anime na ito. Kaya simulan na natin ng chapter 1 up to chapter 3, at kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ng kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Sa loob ng isang dungeon ay pinakita ang bida kung saan siya ay napapamura kung bakit nagawa ito ng matanda sa kanya at hindi raw siya makakapayag na mamatay sa ganitong klaseng paraan sapagkat nasa harapan niya ang isang malaking ahas. Sa taong 2025 ay biglang nagpakita ang mga tombs or libingan sa bawat sulok ng mundo, at sa loob ng mga libingang ito ay matatagpuan ng mga relics kung saan malaki ang dinala nitong pagbabago sa mundo. Ang mga relics ay naglalaman ng kapangyarihan mula sa mga kwento or lumang paniniwala, kung kaya't agad nagmadali ang mga tao na maganap ng mga relics at sumali na din ang bida sa paghahanap na nangyayari. Nagbibigay ng supernatural abilities ang mga relics sa taong makakita sa kanila hanggang sa kumalat na ito sa buong mundo at maraming buhay ang nagbago dahil sa pangyayari. Sa wakas ay nakatagpo na din ang bida ng isang archaeologist relics, isang treasure na naglalaman tungkol sa lahat ng relics at libingan, at inakala ng bida na magbabago na ang kanyang buhay dahil sa nakita niyang relics. Subalit nagbago ang patakaran ng mundo kung saan sinimulang i-monopolize ng mga mayayaman ang mga relics at gumawa sila ng system kung saan sila lang ang pwedeng bumili ng mga relics para sila lamang ang magkaroon ng matinding kapangyarihan. Wala na siyang nagawa kundi magtrabaho sa mga mayayamang ito at inalok siya ng isang corporation na magtrabaho sa kanila na pinamumunuan ni Tae Joon-won at nangako na susuportahan siya sa kahit anong bagay. Kaya naman dito ay nagsimula na siyang mag-grade ng mga libingan, at dahil maganda ang resulta ng kanyang team ay sa ilang taon lamang ay nakilala si Tae Joon bilang isa sa pinakamakapangyarihan na tao sa mundo dahil sa mga relics na kanyang naibigay. Habang sumisikat ang chairman ay kinasusuklaman naman siya ng iba dahil siya ang gumagawa ng maruruming trabaho para sa matanda, pero ang huling misyon kung nasaan siya ngayon ay isang patibong na si Tae Joon mismo ang nag-set up dahil natatakot ito sa kanyang grupo at niloko sila upang mawala na sa mundo. Sa kasalukuyan ay pilit pa ring lumalaban ang bida at kumuha siya ng bato para balibagin ang malaking ahas, at sabing hindi pa raw ba sapat ang kanyang mga kasama na kahit siya mismo ay gusto nitong kainin, at tinamon pa nito ang ahas na pipilasin niya ang lamang loob nito kung sakaling siya ay makain. Minura din ito si Tae Joon dahil babalik daw siya bilang multo upang huntingin ito hanggat ito'y nabubuhay, subalit isang boses ang nagsalita dahil sobrang ingay daw ng bida, at sa pagtigil ng ahas ay tanong ni Juhan kung ano ba ang boses na yon. Tanong ng nilalang na ito na naririnig pala ang kanyang boses, at sagot ng bida na akala daw ba ng nilalang na ito ang unang pagkakataon na makarinig siya ng boses mula sa relics. Hindi niya daw alam kung saan god ito nagmula, pero mas mainam daw po mapapatay nito ang ahas habang siya ay nakikiusap pa ng maayos, at sagot ng boses na sa palagay daw ba ng bida na mabubuhay pa ito ngayong nahati na ang kanyang katawan at tiyak na hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Dito na daw magtatapos ang buhay ng bida, at sayang naman daw ang pagkakaroon nito ng kakaibang talento, pero malas lamang niya dahil sa maling ira ito pinanganak, at ngayon ay mamamatay daw ito nang hindi man lang naipapakita talaga ang kaya niyang gawin. Sagot ng bida na manahimik daw ang nilalang na ito dahil wala naman siyang alam sa kanyang buhay, at sa tuwing maiisip niya ang naging kanyang buhay ay mas lalo siyang naiinis at gagawin niya ang lahat upang mapatay ang matandang si Tae Joon. Natawa ang nilalang dahil naaaliw siya kay Juhan, at sayang naman daw ang talento nito kung ngayon pa siya mamamatay kung kaya't bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, at isang ibon ang pinakita sa taas, sabing tignan daw nila kung magagawa ng bida na makuha ang trono bilang tunay na hari. Biglang pinakita ang bida kung saan buo na muli ang kanyang paa, at natanong kung ano ba ang ibig sabihin ng ibon sa pagiging tunay na hari, at isa daw bang hero class or deity class ang ibon na yon. Napansin ng bida na wala na ang kanyang mga sugat, at sa kanyang paglingon ay nakita niya na siya ay nasa loob ng police station. Tanong lang pulis kung ano ang binubulong ng bida at ibigay daw nito ang kanyang ID, at habang tinatanong siya ng pulis ay kanyang naisip na kagagawan ba ito ng ibon o isa ba itong hallucination. Naiinis na ang pulis dahil sa pagiging tulala ni Juhan, sabay nakita niya na siya ay nasa buwan ng January sa taong 2025, at naalala na ang batang kanyang katabi ay isang high schooler kung saan nakainom ito, sabay hinamon siya ng away. Hindi siya makapaniwala na bumalik siya sa nakalipas na 15 taon, at naalala na ito ang buwan kung saan peaceful pa ang mundo at wala pang mga relics. Kung ganun daw pala ay magagawa niyang makolekta ang lahat ng mga god level relics at gagamitin niya ang kanyang kaalaman sa nakaraan niyang buhay upang mauna na makuha ang mga relics na ito. Kaya naman ang bida ay natuwa dahil excited na siya sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos daw magsilabasan ng mga relics sa mundo ay naniwala ang bida
bida na wala ng bagay ang makapagbibigyan ng sorpresa sa kanya, pero hindi niya akalain na masusurpresa siya ngayong araw dahil hindi niya inaasahan na merong libingan ang makapagbibigay ng takot sa kanya. At pangalawa ay isang trap pala ang huling misyon na kanyang ginawa, at pangatlo naman ay bumalik siya sa nakaraan bago magsimula ang pagbabago ng mundo. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero ito na daw ang pinakamalaki niyang pagkakataon upang matipon ang lahat ng mga relics, at isang babae ang humiyaw sa kanya dahil ano daw ba ang problema ng bida, sapagkat natutulala ito habang kinakausap na para bang walang pakialam sa paligid. Tanong ng babae kung biro lamang ba ito para sa bida dahil nanakit ito ng isang bata, at kung hindi raw ito magbabayad ng pera bilang kapalit ay tiyak na makukulong daw si Juhan. Sa isip ng bida na medyo nakakainis na ang matanda, at kahit 15 years na ang nakalipas ay sariwa pa din sa kanya ang alaala kung saan unang nagamon ng away ang bata, at dahil makulit ito ay medyo naging marasya ng konti, pero plano na daw pala ito ng bata sa simula pa lamang, kung kahit wala siyang nagawa kundi magmakaawa na bawasan ang hinihingi nilang danyos. Wala daw siyang kakayahan na magbayad ngayon ng pera, at ang kanyang mga gamit ay wala din sa kanya, kaya naman siya ay naiinis dahil paano niya raw kukuhanin ng mga relics na balak niyang kuhanin. Nainis muli ang matanda dahil ini-ignore siya ng bida, kaya naman binalak niya itong sampalin, pero napansin ito ng bida kaya agad niya itong binigilan. Nagtaka din ng bida sa kanyang naging galaw dahil maaari daw kaya na dahil sa kanyang karanasan ay nag-improve ang kanyang fighting skill, at kanyang sinabi na kumalma ang babae dahil ang anak daw nito ang nagsimula ng away, at masasabi niyang base sa galaw ng babae ay kung ano ang ugali ng anak ay yun din ang ugali ng nanay. Nang marinig ito ng bata ay binalak nitong suntukin ng bida, pero madali itong naiwasan ni Juhan sa pahinawakan nito sa kamay at inilampaso sa sahig na ininda talaga ng bata. Sa isip ni Juhan na magaan ang kanyang katawan ngayon na maaaring epekto pa din ng relics na gamit niya bago siya bumalik sa nakaraan, at bigla silang binawal ng mga pulis sa gulo na kanilang ginagawa, at paliwanag ng bida na wala siyang pera ngayon at wala siyang pakialam kung ikulong man siya ng mga pulis. Sagot ng matanda na nababaliw na daw ba ang bida dahil mas nanaisin pa nitong magkaroon ng criminal record kaysa magbayad ng pera, pero sa isip ni Juhan na wala nang kwenta pa ang bagay na yun dahil sa oras na lumabas na ang mga relics ay wala nang silbi ang mga batas sa mundo. Habang nakakulong ay naisip ng bida na hindi sapat ang kanyang kakayahan ngayon kung kaya't kailangan niyang magmadali upang makahanap ng pera para sa pondo na kanyang kailangan, at bigla siyang nagulat dahil nakakita siya ng salita na nakalutang sa ere. Inalog niya ang kanyang ulo dahil inakala niyang namamalikmata lamang siya, pero mas nadagdagan pa ang nakasulat sa ere tungkol sa kanya, kung kaya't kanyang naisip na maaaring kagagawan nito ng isang relics o ng ibon na kanyang nakita. Tinawag niya ng malakas ang ibon at pagtatanong kung ano ang ginagawa sa kanya nito, pero nagpakita pa sa kanya ang ibang bagay na para bang isang system, kung kaya't sa inis niya sa ibon ay sinuntok niya ang system window dahil ginagawa daw bang laro ang kanyang buhay. Nagpakita ang una niyang misyon kung saan kailangan niyang ma-weekend ang 4 na basic skill upang maging ganap na Tomb Raider, at sinabihan naman siya ng pulis na maaari daw ba itong tumahimik. Tanong ng bida sa sarili kung siya lamang ba ang nakakakita ng system, dahil kung nakikita niya ang buong detalye ng isang bagay sa haba ng isang metro ay kaparehas ito ng skill niya na nakuha mula sa archaeologist relic. Tanong niya kung ang lahat ba ng kanyang skills sa nakaraang buhay ay napunta sa system na ito, at kung ganun daw pala hindi niya na kailangan pang makuha ang archaeologist relic dahil ang system na ito ay sapat na sa kanya. Pero ano daw kaya ang plano ng ibon dahil karaniwan ay hindi nagkukusang tumulong ang mga relics sa mga tao, at isang lalaki ang bumisita sa kanya kung saan ito ang nagpalabas sa kanya sa kulungan. Sinabi ng lalaki na bugok daw talaga ang batang iyon at dapat ay hindi nakulong ang bida, at ito pala si Detective Kim ang tumatayong older brother ni Juhan na siyang kumuha sa kanya sa bahay ampunan. Pabiro ni Detective Kim na pinapasalamatan daw ba siya ni Juhan, at kung ganun man daw ay maaaring nakakatakot na karanasan para sa bida ang makulong, pero biglang nagtanong ang bida kay Detective Kim kung may kakaiba bang pangyayaring naganap gaya ng paranormal activities o tungkol sa mga supernatural powers. Sagot ni Mr. Kim kung lasing ba ang bida, pero napansin niyang parang may supernatural power ang kanyang asawa dahil kahit anong tago niya ay natatagpuan nito ang taguan niya ng pera, at naisip ng bida na mukhang hindi pa lumalabas ang mga relics sa mundo. Kahit nagpakita na raw ang mga libingan sa iba't ibang parte ng lugar ay hindi pa rin ito nagpapakita ng pagbabago sa mundo dahil hindi pa din nagpapakita ang mga user ng relics. Kaya sa madaling salita daw ay ito ang tamang pagkakataon
pagkakataon upang siya ay gumalaw at dahil nakakagamit na siya ng skill ay tiyak na magtatagumpay siya sa kanyang plano. Ang tanging problema niya lamang ngayon ay wala siyang pera at ang best relic na unang magpapakita ay matatagpuan daw sa Amerika at Europe kung kahit paano daw siya makakabayad ng ticket para sa kanyang biyahe. Biglang nagpakita ang isang grupo ng kalalakihan at tinanong ang bida kung ano ang ginagawa nito at dahil siya daw ang pinakabata ay dapat lamang na mas mag-effort ito para sa kanila at nang maalala ito ni Juhan ay napangiti ito dahil natagpuan na daw niya ang pagkukuhanan niya ng pera. Napawaw si Yung Tae dahil wala na daw bang respeto sa kanila ang bida sapagat kung dapat ay nakita na sila nito ay natural lamang na magbigay galang si Juhan sa kanila dahil si Yung Tae pala ay isang magnanakaw dati na ngayon ay nagtatrabaho bilang art broker kasama ang kanyang kapatid na babae. Noong high school daw si Juhan ay nangailangan siya ng pera kung kaya't nagtrabaho siya kina Yung Tae pero ang plano niya na pagtatrabaho ng sadali ay hindi natupad dahil hindi siya pinakawalan ng mga kulugong ito hanggang sa umabot siya ng mid-20s. Ginagawa naman niya ang kanyang trabaho gaya ng iba pero hindi siya nakatanggap ng respeto katulad ng ibang tao na para bang isa siyang aso na may tali sa leeg. Hiniyawan siya ng isang lalaki at magtatanong kung bakit hindi siya sumasagot na para bang gusto daw masaktan ng bida pero bigla siyang sinuntok ni Juhan sa muka at kinabagsak niya sa lupa. Sinabi ng bida na sabihin ng mga lalaking ito sa kanilang boss na tapos na siyang magtrabaho sa kanila at sagot ni Yung Tae na isabang tanga si Juhan sa kanyang sinabi pero sagot muli ni Juhan na bago umalis ang apat ay kailangan niyang makuha ang kanyang mga sahod na hindi nabayaran. Natawa si Yung Tae nang marinig niya ang sinabi ng bida kung kaya't agad niya itong sinugot pero mabilis ang paggalaw ng bida at nagawang suntukin sa bugok. Natugo ang kanyang ilong sabay tinuhod pa muli siya ni Juhan at nang maramdaman niya ang sakit ay nagtataka naman ang tatlo kung bakit mabilis ang galaw ng bida at ang pagkakaalam nila hindi ito magaling sa pakikipaglaban. Sabay-sabay nilang inatake si Juhan pero siniko at sinipa lamang sila nito at tanong ng isa kung ano ba ang nangyayari habang sa isip ni Juhan na ito ang resulta ng kanyang ilang taong pakikipaglaban at nasabi sa apat na tapos na daw ba sila dahil nakakaawa naman ng mga ito sapagkat dito pa lamang nagsisimula ang pagpapahirap ng mundo. Masaya si Juhan na naigagalaw niya ang kanyang katawan katulad ng dati pero hindi kayang tanggapin ng kanyang katawan sa ngayon ng mga ganitong klaseng pag-atake at sinabi naman ni Yung Tae na kinupkup nila ang bida pero ito lamang isusukli sa kanila kung kahit mukhang kailangan niya itong patayin para bumalik daw siya sa tamang pag-iisip. Sinabi ng isang lalaki na kailangan mag-iingat ni Yung Tae sa paggamit ng patalim dahil ibebenta pa nila ito pero sagot ni Yung Tae na wala na siyang pakialam habang napansin naman ni Juhan na isang relic ang hawak na patalim ni Yung Tae. Hindi na siya nagtataka dahil ang ibang relic ay pasikretong hinahalo sa mga gamit ng mga tao at sa pagsugod ni Bugok ay nasabi ng bida na mapapasa sa kanya ang patalim na hawak ni Yung Tae. Nang siya ay hiwain ay agad niya itong naiwasan sabay hinawakan nito ang braso ng kalaban na tinutok sa leg ni Bugok sabay sabing malakas ang loob nito na gamitin ang patalim sa kanya samantalang ang dalawa ay nagsimula na muling sumugod pero kinuha ni Juhan ang patalim at sinabing ganito daw ang tamang paggamit sa sandatang ito. Nang inactivate niya ang kakayahan ng sandata ay nakita niya ang lamang loob ng dalawa at sa kanilang pagsuntok ay biglang nawala ang bida at nahiwa na lamang sila sa sobrang bilis ng pangyayari. Nagdugo ang kanilang katawan dahil sa ginawa ni Juhan pero sinabi ng bida na tama na ang kanilang paghihinarte dahil hindi naman niya ito hiniwa ng malalim ngunit kung hindi pa din sila magbibigay ng pera ay tiyak daw na hindi lamang ito ang kanilang matatamasa. Kaya naman pagalit niyang sabi na ibigay nila ang pera bago pa niya ito patayin na siyang sinang-ayunan naman ng apat na bugok. Pagkatapos noon ay galit na galit ang kapatid ni Yung Tae nang malaman niyang nabugbog ang kanyang kapatid at nakuhanan pa ng pera ng bida at sagot ni Yung Tae na hindi niya rin alam ang nangyayari dahil kahapon lamang ay hindi alam makipaglaban ng bida pero ngayon daw ay ibang iba na ito. Tanong ng kanyang ate kung magkano ang nakuha sa kanila at sagot ni Yung Tae na naubos ang lahat ng pera niya sa bangko kasama ang ibang items na gagamitin sa trading. Ibig sabihin daw ba nito na nawala din sa kanila ang statue ng Buddha at pinakita ang nakaraan kung saan kakauti lamang daw ang pera ng apat at nang tignan niya ng masama si Yung Tae ay sinabi nito na kung kakapkapan niya ang apat at may nakita siya ay siguradong sila'y mamamatay. Kaya sa sumunod na eksena ay nakita niya ang statue of Buddha at nakiusap si Yung Tae na huwag itong kuhanin sa kanila kaya sagot ng bida na ibig sabihin lamang na malaki ang halaga nito sabay nilisan niya ang apat na barumbado. Sinabi ng kanyang ate na kunin nila ito pabalik na siyang pinagtaka naman ni Yung Tae kaya sa galit ng kanyang kapatid ay napahiyaw ito dahil kailangan daw nilang maibalik ito sa kanila.